Hello mga kapatid! Welcome back to Tina Talks, where we make human rights make sense. It's me again, your Ate Tina. Today's topic is one a lot of us deal with, but rarely talk about. What if doing what is right makes you feel like an outsider? What if being the good one suddenly feels uncool? Joining us today is someone who knows exactly how that feels. She's a young leader, a light in her generation, and grounded in values is the bravest thing a Gen Z can do right now. Chanel, na-experience mo na bang mabuli or kahit yung tinis ka lang? It's because minsan meron kang choice na gagawin in the middle of your conversation ng friends mo. Maybe sa school, at sinabi mo, uy, hindi, dapat ito tayo. Dapat yung tama yung ginagawa natin. Or nasabihan ka na ba dahil sa ginagawa mo ngayon that you are a church leader, nasabihan ka na ba na masyado ka namang churchy, masyado ka namang holy-holy or banal-banal? So, actually po, dati pa, naranasan ko na talaga yung ganun, yung parang mabubuli ka, magiging outcast ka dahil nga ginawa mo yung tama. I was grade 5 ata that time, elementary ako noon. Sinasabi, bata pa lang, since anak ako ng pastor, bata pa lang, nasasabihan na kami ni Papa na you need to share the word of God, ganun. Yun na yung tumatak sa isip namin ni Kuya na i-share mo yung word of God sa mga taong hindi pa nakakaalam ganon. So, nung grade 5 po ako ate, doon ako nag-start. Parang gusto ko mag-share sa word of God. So, gabi-gabi kasi noon may prayer kami sa bahay. Tapos, may babasahin kaming word of God. Tapos, kung anong gusto namin i-share sa pamilya namin, i-share namin ganon. Kaya, nung kinabukasan, nagdala ako ng Bible sa school. Tapos, lunchtime. Tapos, sinabi ko yung mga kaklase ko na kaklose ko rin na, uy, sama kayo sa akin. Mag-share ako sa inyo ng Word of God. Kahit doon lang sa medyo quiet na lugar, ganun. Kaya, nagpunta kami doon. And then, nagtuloy-tuloy yun. Ilang araw nagtuloy-tuloy kasi rin gusto din nila, ganun. Hanggang sa nalaman ng ibang kaklase ko na mga lalaki, yung parang mga bully-bully, doon na nagsimula, sinabihan nila ako, uy, hindi nila ako pinapasali sa laro, ganun. Uso yung laro that time, hindi nila ako pinapasali. Sinasabi na, uy, huwag kayong sumali, huwag niyong pasalihin yan si Colin kasi ano, baka maging born again kayo, mag-iba yung religion niyo. Ganon. Oh. Opo, ganon yung sinasabi nila. Tapos, kaya din, parang na-discourage ako. So, nag-stop na lang ako mag-share. Ganon. Kasi na-discourage din ako sa mga sinasabi nila. Hanggang sa nag-high school ako, since alam din ng lahat na pastor yung papa ko, palagi nila ako sinasabihan na, hindi yan nagkakasala kasi nga pastor yung papa. Ganon, sinasabi nila sa akin, pastora yan, ganon. Nag-share ng word of God kahit saan, kahit sa daan, nagganyan yan sila, para yan silang mga baliw, ganon. Yun, mga sinasabi ng mga kaklase ko dati, that time. So, paano mo yun tinitake as a very young girl? Ano po, talaga siya mabigat, yung hindi mo talaga alam kung anong gagawin mo, anong susundin mo, yung dito ba sa mundong to, or yung will talaga ni Lord, ganun. Kaya ang ginagawa ko lang ate is, nag-stay quiet ako, hindi ako lumalaban sa kanila kung ano yung gusto nila sabihin, go. Kung ano yung gagawin nila sa akin, go, ganun. Yun lang kasi wala naman, kung sasagot pa ako sa kanila, wala rin namang mangyayari, ganun. Tapos gabi-gabi, pinag-pray ko na lang yung mga taong nagsasabi sa akin ng mga ganun na words. So, sabi mo nga, nag-stop ka. What makes you decide na gawin siya ulit? Kailan yung turning point sa buhay mo na bala sila kung ano gusto nilang sabihin, basta ako gagawin ko to. Nung ano po, actually, nung high school, grade 8 siguro ako that time na pinapasama ako ni Papa sa mga crusade, ganun. Tapos, pag may mga bata, ako yung sinasabi niya, B, dito ka, ikaw yung mag-pray sa kanya, ganun. Tapos dun din nag-start na nananaginip ako na yung para bang sinasabi nila na may gift ako about sa dreams kasi nagkakatotoo yung mga panaginip ko. So, dun din nag-start na parang sinisik ko kay Lord na kung anong gusto mo, Lord, ipalaguin mo yung gift na nasa akin, ganun. So,
that time, nung grade 8 ako, doon ako nag-decide na parang bahala na sila, itutuloy ko to kasi ito yung will ni Lord. But nag-stop pa rin ako nung pandemic, grade 11 hanggang sa second year college, talagang hindi ako sumusunod sa will ni Lord. Kasi lumalaki ako, mas na-expose ako sa mundong to, ganon. Kaya ngayong bago lang, decide talaga ako na ibigay kay Lord yung buhay ko, i-surrender ko kay Lord. Tapos si Lord na yung bahala. But for sure, I believe somehow, naka-apekto talaga sa'yo yung mga sinasabi, Opo. yung mga comments, yung mga bashing, lalo pat yung mga kaedad mo, na-hurt ka talaga. Yes po, talagang na-hurt talaga ako na para bang feeling ko sa sarili ko, wala akong kaibigan, ganun. Kasi may best friend ako na anak rin ng pastor, pero nasa Dumaguete siya, ganun. So parang iniisip ko na wala akong masasandalan dito, wala akong kaibigan, wala pa akong permanent kaibigan that time. Kasi nga, parang outcast ako, iba yung mundo nila, umiinom sila, tapos hindi ako pwede sa ganon, hindi ayoko sa ganon, yung mga ganon. So parang outcast ako sa bundong to, parang hindi ako nakakasabay sa trend na to. So ganon, hurt talaga. Paano siya hinandle ng school? Nalalaman ba yan ng school? Ay hindi po. Pag hindi kasi nag-speak up yung isang tao, hindi nalalaman ng school. So hindi po talaga din ako nag-speak up kasi nga, bahala na sila ganon. Hindi ka nag-speak up kasi choice mo. Opo. Okay. Meron bang previous experience or meron kang kakilala na nagsumbong na sa school about the same bullying situation and walang nangyari? Wala po. Wala. Wala. How about your church where you belong? Yung church nyo, paano nila hinandle yung mga gano'n, nakagaya ikaw, anak ka ng pastor, binubuli ka, paano siya hinahandle ng church? Sinusugod ba siya ng pastor? Or paano hinahandle yun ng Hindi. mga church? Ano po, that time po, nung grade 5 ako, di ba, ako nun, parang na-discourage. So, sinumbong ko yun kay Papa, para nag-vent out ako sa Papa ko. Pa, ayoko na mag-share ng Word of God kasi binubuli nila ako, napastura raw ako, ganun. Tapos, yun, that time, sabi lang ni Papa na, hayaan mo yung mga taong ganyan kasi hindi nila alam kung ano yung totoo. Kaya ang gawin mo, mag-pray ka na lang, ipag-pray mo sila sa Panginoon. Ganon. Yun po, ganun po, hinahandle ko siya through prayers. Amen. Diba? It's good, Chanel, na yung upbringing sa'yo and the culture that you have sa family mo, yung ano yung kinalakihan mo, it's really founded kayo sa faith ninyo sa Panginoon. Kanina nabanggit mo yung trends. Ngayon, ang daming trending ngayon. Ang daming uso, ang daming yung sinasabi nila na trendsetter ka, di ba? Minsan, ikaw yung trendsetter, minsan, ikaw yung sumasama sa trend or sumusunod sa trend. With so many trends ngayong generation, paano mo nakukope up yun na hindi ka pa rin nawawala sa core values mo sa buhay mo? Yung pinaniniwalaan mo. So, as a person po na yung core value ko po sa buhay ko is living a life set apart for God. Yung parang living a life for God talaga yung core values ko sa buhay. Sa generation po ngayon, talagang mahirap talaga kalabanin yung mundo. Lalo na sa social media. As a person na yung core value mo talaga is parang holiness, ganun. Talagang napakahirap lalo na sa mga trends sa mundo ngayong panahon ngayon. So, as a person po na ganun po, hinahandle ko po siya, parang hinahandle ko yung trend tapos hindi nawawala yung core values ko sa pagiging prayerful po talaga kay Lord. Tapos, yung sa social media, talagang hindi mo maiwasan na magkaroon ng interaction sa social media. Kasi yun yung uso ngayon nga. So, ang ginagawa ko po ate is post. May post po ako before I post. Ganon. Nagpo-post po ako, tinatanong ko yung sarili ko, ito ba yung tama na i-post? Ito ba yung tama na gawin? Ito pa rin ba yung will ni Lord? Para ba rin ba kay Lord itong ginagawa ko? Or para na i-please yung ibang tao? Yung ganon. So, I post po, yung ganon po. Before I post, magpo-post po ako muna and I will think talaga if tama ba talaga. And then,
Pag masyadong magulo na yung social media, pag masyadong magulo na talaga yung trend sa mga kabataan ngayon, nag-ano po ako, parang ginuboost ko lahat ng mga tao and I protect my inner peace kasi yun talaga yung important for me, protecting my inner peace. Ano? Ang ganda ng sinabi mo, pause before you post. May mga tao talaga na hindi natin maiwasan na they make fun kapag ikaw ay masyadong mabait. O yung, minsan pag mabait ka, sasabihan ka nila na anghel-anghel ka. Hindi kaya, yun nga, pag magmadre ka na lang, magpastora ka na lang, magpastor ka naman. Minsan naman, other people, they value purity. Diba? Minsan pinagtatawanan din nila. Kasi ngayon, sino pa bang pure sa panahon ngayon? Wala nang pure ngayon. Diba? But actually, some celebrities, they still remain pure bago sila magpakasal, kagaya ni Cristel, di ba? Yung Korean, yung kanyang napangasawa. Talagang natuwa din ako sa interview niya kay Tony Talks naman yon. Iba yon. Hindi Ito siya Tina Talks. Ayun. Or sa school, kapag masyado kang, yung ikaw yung responsible, ikaw yung lagi sumasagot, ikaw lagi yung volunteer, instead of calling that person na napaka-responsible niya naman, tinatawag masyado namang pabibo, sip-sip. Paano mo nako-cope up yun? Or do you have any tips or advice or personal experience na paano mo nako-cope up yung mga ganong bagay na you don't feel alone? And for you to be able na mabilong ka sa nakararami, sasabay ka sa trend talaga. So, paano mo siya kino-cope up or paano mo maintain yung mga bagay na yun without feeling na nag-iisa ka lang? So, ano po, kasi sa mundo ngayon, sa generation ngayon, talagang sometimes people laugh at things na akala nila ay na ginagawang tama ng ibang tao. Yun yung pinagtatawanan talaga nila ngayong panahon ngayon. So, ang ano naman po, ngayon, panahon ngayon, kino-cope up ko po talaga siya. Palagi ko po talagang pinag-pray kay Lord. Yun talaga po yung coping mechanism ko through prayers kay Lord. And then, right now po, may mga kaibigan naman na akong parang sila na talaga yung main friends ko, ganun. May masasandalan na ako. Tapos, kung talagang feeling ko sa sarili ko na hindi ko kayang mag-share ganun, may diary po ako. And then yung diary ko po na yun, parang ang kausap ko si Lord. Yun, dun ko po sinusulat lahat kay Lord. Parang binibent out ko kay Lord ang lahat. Ganun. So, sa generation po ngayon, lalo na mahirap na kasi ang daming mata na nakatingin sa'yo. Since, lalo na ako anak ng pastor, ang daming matang nakatingin. So, yun talaga, parang may quiet time ako kay Lord sa devotion, ganon. And then, sa ko din, diary ko kay Lord, ganun. Kausap ko si Lord sa diary ko na yun. Yun yung coping mechanism ko po. And yun din yung parang ma-advise ko sa lahat na parang feeling nila nag-iisa sila. Try doing some journal, diary, and then mag-vent out ka na parang kausap mo yun si Lord. Everybody will not be your friends. Mm-hmm. Choose your friends na same faith mo, maiintindihan ka. Yun dapat ang maintindihan nila, no? Na hindi lahat magiging kaibigan mo talaga. That's the reality of life. Meron ka talaga, may mga tao na ibibigay sa'yo na sila yung makakasama mo on that journey, on that belief. Kaya dapat hindi rin tayo people pleaser. No? Now, let's relate this to human rights. We all have rights to express our beliefs, our values, our faith in life. What do you think nangyayari sa mga kabataan, especially in your age, kapag hindi nila na-express yung right nila na to? So, for me po, it pushes people, lalo na mga teenagers, into silence. Talagang, parang yun na talaga yung iniisip nila para sa kanila, pinagtatawanan sila, ganun. It pushes them to stay silence na lang, na wag na lang ibigay or ipakita kung ano talaga yung totoong sila. Ganun po. Kaya po ngayong generation na to, sa mga kabataan, madami ng anxiety and depression. Kasi nga po, pinagtatawanan sila pag binevent out nila na ganito, nagkakaroon ako ng depression, may anxiety ako, pinagtatawanan kasi
lalo na yung mga matatanda, hindi sila naniniwala sa anxiety and depression. So talagang it pushes people to silence na lang na ay wag na lang isabi, wag na lang ipakita kung ano talaga ako. Talagang isasarili ko na lang talaga tong problema ko kasi nga pagtatawanan din lang naman ako. Kaya mas lalo silang nalilid sa suicidal thoughts ng bawat isa kasi nga sa panahon ngayon, iba na talaga, hindi na naniniwala sa mga ganun. So, talagang it pushes people into silence. Because in silence, mas maraming words Mm. in silence. Diyan, marami ka napapaisip Mm. napapaisip ka, nag-overthink ka, which leads to anxiety, Mm. depression, and worst case, Mag-suicide. sila. So what is your message to those young people na they remain silent? At takot pa rin kasi natatakot silang mabash, natatakot silang ma-judge ng mga tao for choosing what is right. So, ang masasabi ko lang is, stay kind. Kung ano talaga kayo, yun yung ipakita nyo. Huwag kayong mag-atubili na ipakita kung sino talaga kayo kasi yun kayo. You are not weird. Hindi kayo weird, pero unique kayo. And alam nyo na, yung uniqueness, yun talaga yung pinaka-valuable sa mundo. And kung ano man kayo, yun yung talagang ipakita nyo kasi yun talaga ang gusto ng mundo ngayon. Being kind to people around you, talagang yun yung nakakatulong sa harsh na mundo. And then, wag na wag kayong magiging harsh sa sarili nyo. Be kind to yourself, love yourself, and follow the will of God. And also, wag niyong questionin yung sarili nyo, bakit hindi nyo abot. Kasi nga sabi ng Panginoon, when the time is right, the Lord will make it happen. Being good doesn't need to be boring. It's actually pretty rebellious in a world that celebrates chaos. Your choice to be kind, respectful, and values-driven is your quiet revolution. Thanks to Chanel for reminding us that the cool thing is staying true to who you are.